Buksan natin ating Bible sa Matthew 25, verse 14 hanggang 30. This is going to be a challenging message. Pero sino sa inyo ready for challenge? Kilala ko naman ang Gia Kamanaba, ready for challenge. Amen. Matthew 25:14. Again, it will be like a man going on a journey who called his servant and entrusted his wealth to them. To one he gave 5 bags of gold. For most translation, 5 talents. Talents is like a currency. Hindi ito talento lang ng pagkanta. It's like a currency, like peso, dollar, like euro. So he gave 5 talents or 5 golds, according to this translation. To another, binigyan niya ng 2 talents. At yung isa, binigyan niya ng 1 talent. Each according to his ability. And then he went on his journey. The man who had received 5 bags of gold or talent went at once and put his money to work. Everybody say, put it to work. Trabahuin mo. At dahil trinabaho niya, he gained 5 talents more. Verse 17, so also the one with 2 bags gained 2 more. Yung 5, tumubo ng 5. Yung 2, tumubo ng 2. But the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. So nagkaroon na ng auditing system. Yung binigyan ng 5, ano nangyari? Yung binigyan ng 2, ano nangyari? At yung binigyan ng 1, ano ang nangyari? The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. And he said, Master, you entrusted me with 5 bags of gold. Tignan nyo, I have gained 5 more. His master replied, Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. Watch this. And I will put you in charge of many things. Come and share the master's happiness. The man with the 2 bags also came and said, Master, you entrusted me with 2 bags of gold, and see, I have gained 2 more. His master replied, watch this, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share the master's happiness. Parehong pareho. Yung sinabi ng master dun sa 5 na naging 10 at sa 2 na naging 4. Exactly the same. It doesn't matter how much talent you receive. It's about how you used the talent that God has given you. Amen. And then the man who had received 1 bag of gold came, Master, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown, gathering where you have not scattered seed. So I was afraid. Natakot po ako. I went out, hid your gold in the ground. Tinago ko po yung talentong ibinigay niyo sa akin. And see, here is what belongs to you. Binalik niya yung 1 na hindi naging 2, kundi 1 pa rin. His master replied, verse 26, You wicked and lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed? Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned, I would have received back with interest. Kung nilagay mo sana sa bangko, tumubo pa ng kahit 1% man lang. Kunin nyo yung 1 na yan. So take the bag of gold from him and gave it to the one who has 10 bags. So yung 10 ngayon, 11 na yung kanya. For whoever has will be given more. They will have an abundance. And whoever does not have, even what they have will be taken from them. And by the way, throw that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Let us pray. Father, again, we come to you. Give us wisdom and the grace. I pray, Lord God, that this message will be transformational even 10 years later. Lord, allow this message to outlive me and outlast me. In Jesus' name we pray. Everybody shout, Amen. I want to talk to you about on this subject, hidden talent. Hidden talent. Tignan nyo yung katabi nyo, nako, maraming hidden talent yan. Ano yung sabi ni Miles Monroe, ang pinakamayaman na lugar daw sa buong mundo ay sementeryo. Sapagkat maraming mga taong namatay na lang na hindi nila nagamit yung bagay na ipinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa kanila. May subtitle nga itong hidden talent na ito. Ang subtitle nito is Use It or Lose It. Gamitin mo, kung hindi, mawawala sa iyo. One of the most significant parables of Jesus Christ na kilala din bilang parable of the talents. Nakakatuwa lang na yung parable
o yung isa sa pinaka-famous na parable sa buong Biblia na alam ng napakaraming Christians and non-Christians alike ay may kinalaman sa investment. No? Parable of the talents wherein, napakasimple lang ng story. May isang master, magbabakasyon siya, iniwan niya yung kanyang mga yaman sa kanyang 3 katiwala. Napansin niyo, hindi iniwan sa kapatid, hindi iniwan sa kanyang mga anak, iniwan sa kanyang mga katiwala. That is a complete picture of God's grace. Because whatever you have right now, you don't deserve it. Hindi mo yan nakuha dahil anak ka, hindi mo yan nakuha dahil kapatid ka, nakuha mo yan kahit servant ka. Kasi ang grace ng Lord ay walang tinitignan, ang pag-ibig ng Lord ay unconditional sa bawat isa sa atin. Napakasimple ng story. Yung isa binigyan ng 5, yung isa binigyan ng 2 talent, at yung isa binigyan ng 1 talent. Once again, ang talent na pinag-uusapan natin dito ay hindi yung pagkanta at pagsayaw, kundi ito ay monetary currency. Para itong totoong pera na ang bawat isang talent ay talagang matindi, no? Ang magnitude ng halaga. Kaya nga din sa ibang translation, ang sabi is 5 bags of gold, 2 bags of gold, and 1 bag of gold. Ang sabi ng scripture, umalis ang master na ito for an undisclosed time. Hindi niya sinabi kung kailan siya babalik. And this is actually very, very relatable dun sa mga previous chapters kasi kung titignan nyo ang konteksto nito, ang context ng Matthew 25 ay magsisimula sa Matthew 24, kung saan dinitalye ng ating Panginoong Yesus yung mga senyales ng kanyang muling pagbabalik. So in essence, yung tinuturong master dito ay ang ating Panginoong Diyos. Amen? Na bumaba dito sa lupa, namatay nilibing at muling nabuhay, at nung siya ay bumalik sa langit, nangako ang ating Panginoong Yesus, babalik akong muli. So, kahit na hindi natin alam kung kailan babalik si Jesus, ang sigurado lang natin, babalik si Jesus. Sabi mo sa iyong katabi, Jesus will return. Jesus is coming soon. Put that in the chat, Jesus is coming soon. So, this is a picture of a master na nung siya ay umalis, pansamantala, na hindi natin alam kung kailan babalik, in-entrust niya, ipinagkatiwala niya yung kanyang wealth o kayamanan sa kanyang 3 servant. Yung contestant number 1, binigyan ng 5 talents. Yung contestant number 2, binigyan ng 2 talent. At yung contestant number 3, binigyan ng 1 talent. Sabi ng story, yung 5, winork out niya, trinabaho niya, naging 10. Charan! 5 plus 5 equals 25. 10. Okay. Yung pangalawa naman, yung kanyang 2 talents, winork out niya, trinabaho niya, so yung 2 naging 4. So kung mapapansin ninyo, yung 2 naging 4, yung 5 naging 10, magkaiba yung kanilang outcome, pero percentage-wise, pareho silang nag-profit ng 100%. Kaya pareho din silang sinabihan, well done, my good and faithful servant. God is pleased na yung kanyang ipinagkatiwala, trinabaho at nagbunga. Ang productivity is not unholiness. Growth is not unholiness. God wants you to grow. God wants you to be productive. Gusto ng Diyos, hindi ka lang basta busy. Gusto ng Diyos, productive ka. Amen? Na yung ginagawa mo, may kilala ba kayong ka-office mate, busy-busyhan, may hawak laging papel kung saan-saan nagpupunta pero wala namang ginagawa. Busy pero hindi productive. Pero ang gusto ng Lord, hindi ka lang busy, gusto niya productive ka, nagbubunga, nag-grow ang iyong ginagawa. So yung 5 naging 10, yung 2 naging 4, yung 1, natakot siya. Kaya imbis na itinanim, imbis na winork out, nilibing niya. Yung talent, hinide niya. So yung talent niya was hidden literally. It was a hidden talent all along. Nung bumalik yung master, tinanong niya ngayon. In-account ng Lord. Okay, bumalik na ang master, tinanong niya lahat, kamusta na friend? Yung 5 pinagkatiwala ko sa iyo, ano ang nangyari? Now, that is interesting kasi sa verse 15, kung titignan niyo, ang sabi ng scripture, God gave it to them. Binigay sa kanila. Pero sa verse 18, ang sabi, it was the master's money. So parang kataka-taka lang na, teka lang, kala ko ba binigay, pero bakit kay Lord pa rin? Kasi hindi porket ibinigay as an owner, ibinigay yung pagtitiwala, pero hindi ibinigay yung pag-aari. Because we are owners of nothing but stewards of everything. Lahat ng bagay na meron ka ay regalo mula sa ating Panginoon. Can I get an amen, mga kapatid? Look at this in verse 14. Again, it will be like a man on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. Napakasimple lang ng story ito, pero kung titingnan, talagang punong-puno ng ginto.
punong-puno ng revelation na sigurado kong makakapagbigay ng matinding lesson sa atin spiritually. Amen? Kasi yung mga parabola ng Panginoon, alam nyo, isa sa pinakamagandang pag-aralan talaga yung mga parables ni Jesus Christ. Kasi ang ginagamit ng Lord sa parables niya ay mga earthly things na merong spiritual meaning. Paalala sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na lahat ng decision mo ngayon makaka-apekto sa iyong eternity. Lahat ng decisions natin today ay may eternal implication. Ngayon, sabi ng scripture sa verse 14, umalis ito is like Jesus Christ, umalis pansamantala na nangako siyang babalik. At ang sabi ng scripture, in-entrust ng master yung kanyang kayamanan, everybody say entrust. Amen? Bakit kung talagang binigay na, bakit pera pa rin ng master? Kasi nga, ipinagkatiwala lang sa atin yung pamamahala, hindi yung pag-aari. Kasi kung talagang ibinigay na sa atin yan, edi dapat wala ng accounting after. Pero nagpapaasalamat tayo, pinapaalalaanan ulit tayo ng Panginoon, anumang edukasyon ang na-achieve mo, anumang yamang meron ka, anumang daming anak na meron ka, anumang bahay na meron ka, lahat ng bagay na meron tayo, regalo ng ating Panginoon. Everything that you have is a gift from God. Yung trabaho mo is a gift from God. Yung social media platform mo is a gift from God. Your skills are a gift from God. Yung personality mo is a gift from God. Yung katawan mo, hallelujah, is a gift from God. Yung oras natin is a gift from God. Yung yaman natin is a gift from God. Yung link up na meron ka as a leader is a gift from God. Lahat ng meron tayo, the breath that we breathe, the time on our hands, even our skills and talents, all of these things are a gift from God. You are not the owner. You are a steward. Amen? Owners of nothing, stewards of everything. Amen? Can you just imagine this? How would you feel kung halimbawa bilang magulang, pinangakuan mo ang anak mo na bibilihan mo siya ng PlayStation 5, PS5. Parang late na yata dito. Game Boy. Colored version. Game Boy. PlayStation 5. Imagine niyo to. Kung halimbawa mayamang daddy ka at gusto mong bigyan yung mga anak mo ng PlayStation 5, anak, lika, punta tayo sa video store o game store, bibilang ko kayo ng PlayStation 5. Pupunta kayo sa store gamit yung sasakyang ikaw ang bumili, aandar yung sasakyan gamit ang gasolinang ikaw ang nagbayad, uupo siya dun sa upuan ng sasakyan na ikaw din ang nagbayad, bibili kayo ng PS5, uuwi kayo sa bahay na ikaw ang nagbayad, isasaksak niya yung PS5 sa TV na ikaw ang nagbayad, gamit ang kuryenteng ikaw ang nagbabayad. Do you understand, mga kapatid? Everything is, you own everything. Paparanas mo ngayon sa anak mo, sige anak, maglaro ka. Try nyo lang. After 5 minutes ng paglalaro niya ng PlayStation 5, bigla mong sabihin sa kanya, o ano, nasayahan ba kayo? Yes, Daddy. Yes, Daddy. O, akin na lahat yan. What would your son or daughter will say? Daddy, it's mine. Di ba maraming ganyan ano? Dahil ibinigay na sa atin, akala natin, atin na. Hindi natin alam, ipinagkatiwala. Kaya maraming tao hirap na hirap makapagbigay sa Lord ng oras, ng resources, ng talent, ng pera, kasi akala nila kanila yan. Everything that you have is a gift from God. Ipinahiram lang saglit sa iyo yung buhay. One time somebody asked me, Pastor, paano ka magpapasalamat sa Panginoon kung yung magulang mo kinuha na niya? Ang sabi ko sa kanya, malungkot na pangyayari, hindi natin ginugusto na mawalan tayo ng mahal sa buhay, pero makakapagpasalamat ka na sa loob ng 37 years, ipinagkatiwala siya sa iyo. It's still a gift. It's still something you should be grateful for. Because even the breath that we breathe is a gift from God. Ang sabi ng scripture, every good gift comes from above. So ibig sabihin, every good thing comes from God and belongs to God. Hindi pwedeng puro pababa. Pabalik din sa Kanya yan. Lahat ng bagay na meron ka, kahit kukunti na lang. All of these things are a gift from God. Hindi mo yan nakuha on your own. Hindi mo yan in-earn on your own. You did not make it on your own. You did not achieve that on your own. If it had not been for the grace of God, hindi mo yan makukuha. That's why ang papuri lagi sa Panginoon, kasi every good things that you have is a gift from God. You came in this world with nothing and you will leave this earth with nothing. Because everything is a gift. Everybody say gift, 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 gift. Amen. Pero hindi naman sinasabi ng Panginoon na porket kanya yan, ay may threat ang Panginoon. Sige. Enjoy mo. Tapos pag nag-enjoy ka na, kukunin niya yan. Kalooban ng Lord na tayo ay mapunta ng langit.
Pero kalooban din ng Lord na habang tayo ay nandito sa mundo, ma-experience mo yung langit. Mabait na Diyos siya. Kaya nga lahat ng mabubuting bagay gusto niyang ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Pero mangyayari lang at mararanasan lang natin yung heaven on earth. Hindi lang dahil faithful ang Diyos, kundi dapat faithful ka din sa mga bagay na in-entrust ng ating Panginoon. Sabi ng scripture, dinistribute, iniwan, verse 15, yung isa binigyan ng 5, yung isa binigyan ng 2, yung isa binigyan ng isa, watch this, each according to his ability. Everybody read that with me. Each according to his ability. So yung pagbibigay, yung pagde-delegate ng resources, ang ugat hindi favoritism. So hindi binigyan ng 5 yung isa dahil mas favorite siya. Ang basis ng master sa pagbibigay, yung kapasidad nung tumatanggap na i-handle yung pinagkatiwala sa kanya. Hindi ba kayo natutuwa mga kapatid na ang Diyos walang favoritism? Na ang Diyos alam niya ang iyong capacity, na alam ng Diyos ang iyong ability, that God knows what you can and cannot do, that God knows your strength and, come on somebody, hindi ka niya papakantahin kung alam ng Diyos na may iiyak na pusa kapag kumakanta ka. Hallelujah. Because God knows your capacity. Ay, grabe, magandang balita ito mga kapatid. Kasi kung alam ng Diyos ang kapasidad ko at inutusan ako ng Panginoon, if God says it can be done, it can be done. If God says you can handle it, you can handle it. If God says you are enough, you are enough. If God says that God will use you to be a voice of this world, God will give you the ability to articulate the words that you're going to say. Bakit? God knows your ability and God knows your capacity. Purihin natin ang Diyos na alam niya ang ating capacity. So ang prayer natin, Lord, yung ibigay mo lang yung kaya ko i-handle. Kasi the blessing is not the blessing if you cannot handle it. Be grateful to God. Amen. Maging mapagpasalamat tayo sa Panginoon na bago niya tayo bigyan ng blessing, kinukonsider niya yung ability natin to handle the blessing. Kaya mga kapatid, imagine niyo to, no? In fact, sa ibang translation, if you study carefully, it was implied na nung binibigay yung talent sa kanila, 3 silang nandoon nakapila. Hindi ito pinatawag mo na yung isa, in-interview, binigay, patawag mo naman yung next. Close the door. No. Everybody saw it. Everybody saw it. So imagine nyo to. Si Ronnie, pinatawag. Si Gina, pinatawag. At si Rachel, pinatawag. Okay, Ronnie, aalis ako. Gina, aalis ako. And Rachel, aalis ako. Pero bago ako umalis, mag-iiwan ako sa inyo ng kayamanan. Ronnie, ito sa'yo, 5. Siguro, na-imagine ko lang, yung iniisip ni Gina, grabe, si Ronnie, 5? Ilang kaya sa akin? Siguro 5 din. Feeling ko nga, mga 7 siguro yung akin. Kasi lately, parang ako yung favorite ni boss eh. Parang ako yung lagi niyang kinakausap. Mga personal things sa buhay niya, binabanggit niya sa akin. Muntik na ako ma-develop sa kanya kasi mapagmahal to si boss eh. Sabi mo sa katabi mo, ingat ka sa mga machika, ma-develop ka dyan. Biro lang. So si Ronnie, binigyan ng 5. And here comes Gina. Nakita niya eh. And then binigay kay Gina, 2. Now, I don't know what happened there. Pero kung yun ay public distribution, kung dito yun mangyayari sa ating kapanahunan, ang tanong kaagad natin sa isip, bakit 5 sa kanya? Tapos sa akin 2. Ano to, Lord? Favoritism? Lord, siya 21 pa lang, may jowa na. Ako 35 na, Lord, wala pa naliligaw sa akin. What happened there? Siya 5 naliligaw, akin, dito fair. Which is, pwedeng sabihin niya na, teka lang, ba't ganun? And imagine niyo kung kayo si Rachel. Si Ronnie 5, si Gina 2, ikaw si Rachel, you saw everything. Nung binigyan yung 5, ganun pa. Woo! Nung binigyan si Gina at 2 lang, oh, no, ano ba to, ranking ba to? So kung 5-2, what's next for me? And imagine niyo kung kayo si Gina, nagagalit ka dahil binigyan siya ng 5. And then tinawag si Rachel. Rachel, aalis ako, ito ang isang talent. Si Gina, nagalit dahil binigyan ng 5, posibleng ngayon masaya naman. Wow, isa lang sa kanya, akin 2. Kasi madalas tayong hindi magiging masaya kapag lagi nating kinukumpara ang ating sarili sa iba. Kahit ikaw ay si Rachel, na isa lang ang nakuha, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon kasi in the first place, all of us deserve 0. And yet God gave us at least 1.
Amen? So just imagine the story. 5, 2, and 1. Hindi tayo masaya because we desire what other people have instead of desiring what God wants us to have. Ang gratitude nangyayari hindi kapag nakuha mo yung gusto mo. Ang tunay na gratitude nangyayari kapag ginugusto mo yung nakukuha mo. Yung natututunan mong magpasalamat sa Panginoon, teka lang, hindi ko deserve to pero binigay pa rin ng Panginoon. So umuwi yung 3, sabi ng scripture, umalis yung master, yung contestant number 1 na 5 nakuha, 3 nabaho niya ngayon yan. Winner out niya. Yung 5, naging 5. Yung isa naman, yung 2 niya, winner out niya rin. So yung 2, naging 4. Parehong 100% profit. Amen? Pero alam niyo kung ano pa mas interesting sa story? Tignan niyo to ha. Umalis yung boss, pero nagtrabaho sila. Grabe yun. Sa panahon lang nila yata nangyayari na kahit wala si boss, nagtatrabaho. May kilala ba kayo mga kapatid na kapag nagtatrabaho lang, kapag nakatingin si boss. Pero kapag wala si boss, we don't work it out. Ang tunay na stewardship, ang tunay na faithfulness, is being faithful and being a good steward, may nakatingin man o wala. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, anumang bagay na ipinagkaloob ng Panginoon sa iyo, personality, skills, talent, pera, resources, influence, connection, Facebook platform, YouTube platform, TikTok platform, dami ng sikat sa TikTok nowadays. Anumang pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo, how would you handle all of it kahit walang nakatingin? Are you still going to be faithful kahit wala na yung boss mo? Even when no one is looking, kahit ang crowd ay maliit? I was talking to our global fam last night, and siya ay youth leader sa church nila, and he was praying, Pastor, pag-pray mo ko, kasi sabi niya, napofrustrate po ako, kasi 4 na lang po kaming natitira sa youth ministry. And I told her, eye to eye, alam mo kapatid, brace yourself, because I have been where you have been. Naranasan ko maging youth pastor na ang kaharap ko, 4 na tao, 2 pa doon kamag-anak ko. And yet, I said to them, and I always tell you this, God knows your heart. If you cannot faithful with 2, God cannot give you 20. If you're not faithful with 20, hindi ka niya bibigyan ng 200. Kung hindi ka faithful sa 200, hindi ka niya bibigyan ng 2,000. Kung hindi ka faithful sa 2,000, hindi ka niya bibigyan ng 20,000. How many among you believe faithfulness will result to fruitfulness? The master left and they went to work. Ang tunay na increase nangyayari kapag nanatili ka pong tapat kahit walang nakatingin sa iyo. Kahit hindi nila nanonotice ang effort mo. Kahit hindi nalilista lahat ng overtime mo. Kahit hindi na-appreciate ng leaders ang iyong mga ginagawa. Katulad ni David, faithful siya sa pag-aalaga ng tupa ng kanyang tatay hanggang sa dilala siya ng Panginoon sa kanyang defining moment na tinalo niya si Goliath. And in case you don't know mga kapatid, from David's anointing to David's appointing was 15 years apart. Nung siya ay nilangisan ni Samuel, hanggang siya ay nakaupo sa trono, 15 years niyang inantay yun. At sa loob ng 15 years, naging tapat siya kahit walang nakaka-appreciate, kahit walang posisyon, kahit wala sa kanya yung crown. Sa totoo lang mga kapatid, kahit buhay pa si Saul, na kay David na ang authority at anointing. Pero hindi niya bypass yung authority na yun. He remained faithful in serving his king. May pagkakataon siyang patayin yung gustong pumatay sa kanya, and yet sabi niya, I cannot touch God's anointed. Hindi ko siya magagalaw. Kasi alam ko na kahit pa ako ang anointed king, I have to respect the process. Kailangan ko irespeto ang proseso. And 15 years later, he was crowned as a king. The youngest and one of the brightest king of all of Israel. Even Elisha, na magsasaka. Si Elisha magsasaka siya eh. Nagsasaka lang siya ng field ng kanyang tatay nung nakita siya ni Elijah. Ano sabi ni Elijah sa kanya, sumama ka sa akin? And who would have thought na si Elisha, na faithful lang sa pagsasaka ng field ng kanyang tatay, ay gagamitin bilang isang matinding propeta na yung miracle na ginawa ay doble ng ginawa ni Elijah. Totoo nga, double portion of anointing talaga yung nakuha ni Elisha just because he remained faithful. Even when the visibility is low, kahit walang nakaka-appreciate na natili lang siyang tapat. Paano tayo magiging tapat kahit walang nakatingin sa atin? Paano tayo magiging tapat kahit hindi na-appreciate ng iba?
Magiging tapat lang tayo kapag ang motivation natin at ang purpose natin is not to glorify your boss, but to glorify your God. Not to glorify those people na gusto mong pasikatan, pero hindi naman nai-impress sa'yo because you cannot impress somebody who's intimidated by you. We are faithful because we want to glorify the Lord. Ano sabi ng Bible? Be faithful, steadfast, abounding in the work of the Lord, for your labor is not in vain. Ang labor at pagpapagal mo hindi sayang kahit hindi nila napansin, kahit hindi nila na-appreciate. Pero maraming salamat sa Panginoon na a-appreciate niya. Isa pa sa napansin ko dito mga kapatid, nung pinagkatiwala yung 5, 2, and 1, hindi pare-pareho yung talent na nakuha nila. Kasi nga, ang sabi ng scripture, each is according to their ability. So ang basis ng Panginoon ng pagbibigay, yung abilidad nilang tumanggap. So ibig sabihin, hindi pare-pareho yung kanilang ability. So hindi pare-pareho ang kanilang ability, hindi pare-pareho yung talent na natanggap nila, pero pare-pareho silang may opportunity. Hallelujah. You missed the amen part. Ameners part. Hindi sila pare-pareho ng ability, hindi sila pare-pareho ng talent na natanggap, pero pare-pareho silang may opportunity. It's just a matter of your perspective. The point of the parable is that we should use whatever God has entrusted and given to us. Now question, lalo na po yung matagal nang nababasa ang story na to. Because I want to challenge myself while I was reading this and I said, teka lang, nung iniwan ng master, yung kanyang mga servant, hindi sinabi ng master, oh guys, aalis ako, palaguin nyo yan ha. Walang utos na ganun. Hindi sinabi ng master, palaguin nyo yan, doblehin nyo yan. Kaya nga nagtataka tayo, nung bumalik, ba't naghahanap? Wala namang inutos. Amen? Hindi naman sinabi, i-invest nyo yan. Wala. Amen? Walang command. It was not commanded of them to be fruitful, but it was expected of them to be fruitful. Hindi porket hindi inutos, hindi ina-expect. Hindi porket hindi inutos, hindi porket hindi sinabi ng nanay magligpit ka ng hinigaan mo, ay hindi ka na magliligpit ng hinigaan mo. Hirap na si nanay, pawis na si nanay, kakaplansya. Hindi naman ako inutusan ng nanay maghugas ng pinggan. So it was not commanded, but it was expected. Naalala niyo po yung 10 ketongin na pinagaling ng ating Panginoong Yesus, yung 10 lepers? Nasabi na scripture, nung may ketong sila, show yourselves to the priest. Di ba? Naalala niyo po yun? Show yourselves to the priest. And as they were following, ang sabi ng Bible, unti-unti silang luminis. Aba, nung luminis sila, yung isa, bumalik. Yung siyam, umuwi. Ang sabi ng Panginoon, nasaan yung siyam? Teka lang, Lord. Hindi mo naman sinabing bumalik, di ba? It was not commanded, but it was expected. May ginawa si Lord, hindi ka magpapasalamat? It was not commanded of them, but it was expected of them. Hindi inutos na maging fruitful ka. Hindi sinabi ng Lord, payamanin mo ang lahat ng resources na meron ka. Hindi sinabi ng Lord, mag-aral ka pa para mas bumuti ang iyong talento. But it was expected of us na pinagkatiwalaan ng Panginoon to do everything in our power na palaguin at hindi itago ang mga resources na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Ang nakita kong mali dito sa tatlong ito, ang nakita kong differences sa kanilang tatlo, yung dalawa, nakita nila na yung pinagkaloob sa kanila ng master is an opportunity to invest, to grow, paramihin. Yung isa, hula ko lang, ang kanyang mindset, hindi ito opportunity. Ang kaibahan nila, yung dalawa inisip opportunity, yung isa inisip responsibility. Hindi mo kasi mapapalago kapag lagi mo iniisip responsibility to. Kasi ang responsibility, lagi lang yung mediocre. Gawin ko lang to. Pag sinabing 8 to 5, 8 to 5. Kaya nga 4:50 pa lang, nandun na ako sa bandy clock, nakaabang na ako, uuwi na ako. Di naman ako bayad pagtapos ng 5 p.m. Do you agree mga kapatid? Because for others, it is an opportunity to grow and mature. But for some, it is a responsibility. So my question is this, ano mang bagay na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, kaibigan man yan, connection man yan, platform man yan, pera man yan, katawan man yan, oras man yan, nakikita mo ba siya as opportunity para mag-glorify ang Panginoon? O nakikita mo siya as responsibility? Yung mga anak na meron ka, ang tingin mo ba dyan ay opportunity o responsibility? Yung business na meron ka, opportunity ba siya o responsibility? Kahit gaano ka konti, kahit gaano kaliit,
Opportunity yan. Ulitin ko ulit, kahit gaano kaliit, opportunity yan. Yung 5 may opportunity maging 10. Yung 2 may opportunity maging 4. Yung 1 may opportunity maging 2. Pero hindi niya ginamit yung 1. Naliitan siguro siya, natakot siya, wala namang mawawala. In fact, ang sabi ng scripture dun sa dalawa, ang sabi ng Bible, well done, my good and faithful servant. Hindi sinabi dun sa isa, well avoided, my good and faithful servant. Amen? Kasi marami sa atin, kaya natin tinatalim, kasi iniisip natin, may iba namang gagawa eh. Teka, yung 5 naging 10 eh. Eh kahit ako, doblehin ko yung efforts ko, 2 lang yung maximum ko eh. Eh do yung 10, gumawa na fruitful na. Ba't pa ako mag-i-evangelize? Sila pastor naman, nag-i-evangelize na eh. Ba't ako mag-i-invite? Sigurado naman may mga ka-churchmate kami mag-i-invite. Ba't pa ako magbibigay? Sigurado namang mayroong hihipuin si Lord dyan na mas mayaman. Yung mas may 5 talents, mas may 2 talent para makapagbigay. Pagdating natin sa langit, well avoided, my good and faithful servant. Bakit? Iniwasan mo yung opportunity. Kaya ako mga kapatid, I preach giving, I preach serving, I preach repentance unapologetically. Hindi ako nag-apologize to preach that. Kahit may mga iba na ilag sila to preach that because I'm preaching generosity not to manipulate or force you to give. God is giving us an opportunity to be blessed. Ba't natin naiiwasan? Kung binibigyan lang naman tayo ng Lord ng opportunity. Mga kapatid, yung buhay na meron ka, opportunity yan. Naniniwala ka ba yung business na meron ka, kahit sari-sari store lang, pwede, kung may tamang mindset ka lang, opportunity yan para magkaroon ka ng global market. Eh kung iisipin nga ninyo, yung online selling lang na yan, yung mga minamay day nyo na napakaliit na sa dami ng produktong binibenta nyo, di ba? Di alam ng iba. Si Glenn, nandito, naalala ko eh. Pag initingnan ko yung My Day ni Glenn, ang liliit na talaga. Ay, hindi naman masama yan. Nagbebenta ka. Pero imaginein mo, with the with the online platform, every business has an opportunity for global impact. So kahit gaano kaliit ang negosyo, kahit gaano kaliit ang tubo, opportunity yan. Yung skills mo, kahit gaano yung pagka kumakanta ka, kahit yung pusa tumatakbo, maaaring wala ka talagang gift sa pagkanta, pero sigurado ako may skill ka na kung ikaw lang ay magiging faithful, makikita mo siya as an opportunity para dalhin ka ng Lord sa mga lugar na hindi mo pa naaabot. Look at our YouTube channel, GSMNB, approaching 70,000 subscribers, right? We are praying to God na maging 100,000 yan by the end of the year, okay? Amen. 100,000 stories yun. 100,000 souls. 100,000 lives. That's how I see it. Pero kahit na gaano kalaki ang subscribers mo o Facebook friends mo, lahat nagsimula sa 1. Kahit yung mga malalaking fast food chain na merong branches all over the world, posibleng nagsimula sa 1 branch. Ang marathon na 42 kilometers nagsimula sa unang hakbang. Huwag mong mamaliitin yung unang hakbang. Huwag mong mamaliitin yung isang meron ka. Opportunity yan para palaguin mo ang bagay na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Kahit na 20 pesos lang ang laman ng bulsa mo ngayon, saktong-sakto lang sa pamasahe. Lord, sana wala akong makasabay na ka-churchmate. Kasi hindi ko sila malilibre talaga, Lord. Talaga magpapatay, mali siya ako na hindi ako taga-CMNB talaga, Lord. That even the 1 peso in your bulsa is an opportunity. Work it out. If you see it that way, maging steward tayo, bawat gising, opportunity. Bawat Sunday na pupunta tayo sa church is an opportunity. Bawat business idea na meron ka, opportunity. Bawat trabaho o job offer na meron sa email mo is an opportunity. Bawat gig na ibinigay sa iyo is an opportunity. So you have to see it that way. Kahit na maliit lang to, dadalawa lang manunood, di ko sure kung pupuntahan, lalangawin o dudumugin, it is an opportunity. Trabahuin mo, kapatid. Amen. Kahit walang nakakakita, kahit walang nakikinig, kahit walang nakaka-appreciate, trabahuin mo lang ng trabahuin. Kasi pagkatapos ng lahat ng bagay at nakitaan ng Lord ang faithfulness ng puso mo, tignan nyo nangyari dun sa contestant 1 and 2, kay Ronnie tsaka kay Gina. They were praised. Well done. My good and faithful servant. However, yung isa, he was scolded, rejected, and even condemned.
You wicked and lazy servant. Dapat nilagay mo na lang sa bangko, tumubo pa sana. Because for God, I believe, maintaining is wicked and lazy. God expected us to grow what we have. You have to understand that in order for you to be grateful, kailangan ma-realize mo, teka lang, Lord, deserve ko ang 0, binigyan mo ko ng 1. Deserve ko ang 1, binigyan mo ko ng 2. It is a gift. Paggamit mo. Yung connection na meron ka, education na meron ka, experience na meron ka, talent na meron ka, and I said over and over and over again, ang paglilingkod sa Diyos, hindi kailangan laging nasa church. Kahit nasa opisina ka, pwede ka magamit ng Lord to be His voice. So kung hindi mo pinapagamit yung boses na meron ka, for the glory of God, sino gumagamit? So the purpose of this message is for you to be reminded, teka lang, si Lord ang nagbigay, and everything comes from Him and belongs to Him, papagamit ko kay Lord. Kahit anong paraan. Sa kahit anong pagkakataon, Lord, bigyan mo ko ng opportunity na magamit ko lahat ng binigay mo sa akin. In fact, Lord, gusto ko i-level up pa. I-grow pa. Ang lahat ng bagay na ipinagkaloob mo sa akin. Gusto niyo po ba mag-level up pa? Parang ayaw niyo na kagad Pastor, okay na ako dito sa ganito. Pasaya na ako sa ganito. But, anumang level na meron ka, I believe that there is always another level for your life. Amen? God wants to bring you. Naalala niyo noong 2020? I keep on prophesying. 2020 is a year of upgrade. Here comes pandemic. March 2020. Naalala niyo pa? It was naka-record yan. Naka-video yan. Kaya hindi natin maitatanggi. Dineclare ko bago matapos ang 2019 before sa New Year ng 2020. New Year service. We have New Year service pala this New Year kasi ang December 25 at ang January 1 tumapat ng Sunday. Praise the Lord. So yung mga anak nyo, dalhin nyo. Shh, ninong. Oh, pero sa akin, prayer na lang ha. Kasi 40 kayo. Biro lang. Amen? This is going to be a year of upgrade. And boy, iba talaga magbiro ang Panginoon. 2020, here comes pandemic. Talagang grabe upgrade na ginawa ng Panginoon sa atin. Ano yung pinagpapasalamat kong upgrade? Hindi yung dumami ang members o lumaki ang influence, kundi ang pinakamatinding upgrade, mas tumindi yung, na-upgrade yung prayer life mo, na-upgrade yung devotion mo sa Kanya. Gusto lang ng Lord, ipagpatuloy mo yung upgrade na yun. Ang problema, gusto natin ang upgrade, ayaw natin yung responsibility ng upgrade. Gusto mong napopromote, pero ayaw mo madagdagan ng trabaho. May kilala ba kayong ganun? Lord, kailan ba ako mapopromote, Lord? Sabi ng Lord naman sa'yo, di ba ang dami mong ginagawa, busy-busy ka, reklamo ka nga na reklamo, di ba ang dami pinapagawa ng boss mo sa'yo na-realize ko mga kapatid na kung gusto mo pala ng next level na blessing, kailangan yung habits mo, next level din. Ang attitude, next level din. Sabi nga ni John Maxwell, yung attitude mo ang magdedetermine ng altitude mo. Amen? So your habits, your characters, kaya pala sabi ng Lord, no? Minsan, ang binibigay niya is each according to our ability. Kasi alam ng Diyos, teka, hindi pa handa si Gina. Teka, hindi pa handa si Cheryl. Sino ba itong mga pangalan binabanggit natin? Hindi pa pala handa si Michael. Amen? Upgrade Tingnan niyo mga Israelites. Nung lumabas sila from Egypt to the Promised Land, nakatira sila for 40 years saan? Sa tent. Pero nung dumating sila sa Promised Land, ang sabi ng Lord sa kanila, you will live in houses you did not build. Drink on wells, drink on water. Doon sa wells na hindi kayo ang naghukay. In essence, ang sabi ng Lord, huwag kayong mag-alala, yung dadatnan nyo, finish work. Inalaw ng Lord na may ibang tumira doon para yung mga balon sila na maghuhukay, yung mga bahay sila na magtatayo, at dahil higante ang nakatira doon, yung bahay doon malalaki. So in essence, sinasabi ng Lord, upgrade kayo mula sa tent na temporary, na mobile, na hindi permanente, dadaling kayo sa permanent homes. Dadaling kayo sa permanent shelter. Upgrade yan. Pero kasama doon yung responsibility to conquer and possess what they have, what God has for them. They have to fight to take over the land that God has given them. Fight for it. Amen. Ayoko po kayong husgahan sa level o sa talent or sa blessing that God has entrusted in your life. Iba-iba nga po kasi, di ba? Pero anumang level na meron ka, i-improve mo. Palaguin mo, kapatid. Tingnan nyo nangyari dun sa isa. Yung one talent guy, ang sabi niya, I was afraid. Natakot po ako. Ano ang kanyang katwiran?
Because I knew you are a hard man. Alam ko po kasi na matindi kayo na masungit kayo. Tingnan nyo, hindi man lang niya sinabi na narinig ko po kasi sa iba na masungit kayo. Hindi man lang niya sinabi, I'm fully convinced na witness ko po na talagang kayo ay masungit at malupit. Hindi. Yun yung pagkakaalam niya. At alam niyo, madalas ang naglilimita sa atin para palaguin yung inintrust ng Panginoon, yung maling perception natin sa Diyos. Na minsan ang pananampalataya natin ay nakabase sa narinig natin sa iba, na alam daw kasi nila yung Bible, so yung narinig mo, ay, okay. Imaginein mo isinasaalang-alang mo ang eternity mo dahil sa isang YouTube video na napanood mo na may alam daw siya sa Diyos. Na may mga tao magsasabi, yung Biblia ang binabasa nyo, gawa lang ng tao yan. Hindi totoo yan. Sinungaling yan. May contradiction yan. Dahil yung tinitignan mo na yon, sikat sa YouTube, sikat sa Facebook, ay baka nga totoo siya. Kaya nga hindi na ako magbabasa ng Bible kasi ang dami namang contradiction yan Ang dami namang mali dyan Hindi naman consistent yan. Tsaka sinulat lang ng tao yan pag naman challenge mo, sige nga po, saan po ba dito yung sinasabi niyong contradiction? Actually, narinig ko lang dun sa isa din. Na sabi niya marami daw contradiction Pag challenge mo naman sa kanya, saan po ba yung error na sinasabi ninyo? Pero inyo to mga kapatid, isinasaalang-alang natin minsan yung pananampalataya natin, dun sa sabi-sabi lang at rinig-rinig lang. Kaya nga napakahalagang laging alam natin mga Kristiyano, kung gusto mo talaga ng tunay na pagbabago, wag mong hayaang i-explain ko sa iyo si Jesus. Because Jesus was not meant to be explained. He was meant to be experienced. Kasi yung experience ko kay Jesus, iba sa experience mo. Kaya nga minsan, di ba, pag nag-i-invite tayo ng tao sa church, punta ka dun sa Gia Kamanaba. Bakit? Basta. Punta ka. Hindi mo rin ma-explain, di ba? Sabi, punta ka na lang para malaman mo. At pag naman nakapunta siya, oo nga no, o ano naranasan mo? Hindi ko din alam Di ba, hindi mo ma-explain, pero naranasan mo. Ganun kasi ang tunay na Christianity, mga kapatid. Hindi mo siya ma-explain, pero nararanasan mo. Kaya yung pananampalataya mo, wag mo lang basta ilagay sa, ano ba explanation dyan? Totoo bang may dinosaur? Paano nagkasya yung mga hayop doon sa Noah's Ark? Hindi yun ang basihan ng ating pananampalataya. Ang basihan ng ating pananampalataya ay nabago ba ang ating buhay? Huwag kang matakot. Amen. Nagawin ang pinapagawa ng Panginoon sa iyo. In your obedience and in your faithfulness, mararanasan mo ang tunay na pagbabago. Na habang ikaw ay sumusunod sa Panginoon, ina-upgrade, ini-improve ng Lord. Pero ano nangyari sa kanya? Hindi niya man lang sinubukan. Kaya niya tinago kasi natakot siya. Masyado malaki ang renta, huwag na natin tuloy. Masyado siyang maganda. Feeling ko hindi ko rin siya mapapasagot. Imagine niyo kung sinabi ko yan dati bago ko ligawan si Jenny. Na masyado siyang maganda, feeling ko she's out of my league. Di walang Pen and Jen love team today. Amen? Sino ba mag-aakala na yung mukhang to makakapang-asawa ng modelo? Di ba? Hindi nyo alam si Jenny model dati yan. Oo. Prove it. Model dati yan. Amen? And here we are right now. We will be celebrating 10 years of marriage this October. Amen. Buti na lang si Stephen hindi natakot. Hindi niya sinabing, ang taas masyado ng goal, hindi ko kaya yan. Masyado maraming challenges, nakakatakot. Alam ko mabagsik siya. Paano pagka yung isa na nga lang nawala pa? Di lalo akong pinagalitan. Masyadong malaki puhunan, wag na. Masyadong mataas ang pangarap, wag na natin subukan. What if I failed? Paano kung bumagsak kami? Paano pag malugi? Paano if doesn't work out? Paano kung hindi nila ma-appreciate? Tinawag silang faithful kasi win-work out nila yung bagay na meron sa kanila. Hindi sila natakot, hindi nila tinago, nilabas nila. Ang kaibahan ng isa, yung pera, binaon. Yung takot, nilabas. Baliktad. Yung takot dapat yung binaon, yung pera dapat ang nilabas. Amen? And madalas tayo baliktad. Yung takot ang inahayan. Now, I just want to make a profound statement right here. I believe with all my heart, lahat tayo may takot. Lahat tayo. Pag tinanong mo ang bawat isa, sigurado kung may masasagot tayo, ano pong kinakatakutan nyo? We all have fears in our life. But as a Christian, we chose not to dwell in that fear. Hindi natin gusto na manahan tayo dun sa takot na ating nararanasan. Kasi kahit hindi tayo sigurado sa bukas at hindi tayo sigurado kung magpa-prosper ba, magsasucceed ba, magkakatuluyan ba, magkaka-branch ba sa ibang location, we will just continue kasi yun ang pinapagawa ng Panginoon. And God wants me
to work out what He has entrusted in my life. Yan ang isang pagkakamali na winawarningan tayo ng Panginoon. Because to squander the resources that God has given you, to waste the resources that God has given you, is a sin before the Lord. Kasalanan. Na i-waste natin at i-squander natin ang lahat ng resources na pinagkaloob ng ating Panginoon sa atin. Ginawa niyang hidden talent, yung talent na binigay sa kanya literally. Kasi natakot siya. At yung takot niya ang nag-paralyze sa kanya. I wonder, ilan kayang mga Kristiyano nowadays are paralyzed with their fear? Hindi pa nagsisimula, meron na kagad worst case scenario. Hindi pa nagsisimula, natatakot na kagad ano ang sasabihin ng ibang tao sa akin. I know you are a hard man. It's a poor perception of his master. May desire pero hindi nag-commit. I believe meron siyang desire. Gusto ko itong palaguin para yung isa ko maging dalawa din katulad niya. Gusto ko itong palaguin para yung dalawa ko maging 5 rin katulad niya. Pero sino sa inyo naniniwala mga kapatid, hindi sapat ang desire. Kailangan may commitment. Lahat may desire mag-succeed. Pero lahat ba successful? No. Lahat may desire. Konti lang ang committed to succeed. May mga may desire to get married. Pero konti lang yung committed to really pursue it. May mga desire tayo to serve God. But only few people have committed themselves and say, I will do that. I will serve the Lord. Kasi kung desire po at feelings lang ang ating papairalin, kayang talunin ng takot ang desire. Pero alam niyo po yung hindi kayang talunin ng takot? Commitment. Let me say that again. Yung desire mo, pag dyan ka lang nakabase, kaya yang lamunin ng takot. Gusto ko maglingkod. Gusto ko magbigay. Gusto ko magpagamit. Gusto ko i-share ang gospel sa aking family. May desire ako, pastor. Pero once na natakot ka, wala ka ng desire. Bigla, kahit may desire ka, mawawala. Hindi ka makakapagpatuloy, basta may takot. Pero alam nyo kung ano, mas makapangyarihan pa sa takot? Committed. Commitment. Kasi kapag committed ka, kahit takot ka, I have a commitment to serve the Lord, no matter what. When I started pastoring the church, more than 8 years ago, I had fears in my heart. In fact, many of you don't know, 3 years ng pagpapastor ng church, I'm not 100% committed. So sa totoo lang, 5 years pa lang talaga akong pastor ng church. Kasi yung first 3 years, takot ako. Takot ako sa future namin. Kasi nung nag-start ako magpastor ng church, 1 year pa lang kami ni Jenny na mag-asawa. Imagine niyo, you're building your family and building the church at the same time. May takot sa akin. What will happen to our family? Yung takot ko, ang pinag-uugatan niyan, is yung experiences ng aking mga magulang. How they started, na naipasa sa amin. How these leaders that we have, sila Pastor Paul, Daddy Rolly, and the elders of church, have started. I've witnessed all of their sacrifices. Kaya sabi ko, Lord, I don't want to experience what they have experienced. May takot sa aking puso. Kaya for the first 3 years, hindi ako fully committed sa gawain ng Panginoon. But on the 4th year, nag-decide kami ni Jenny and we said, we have to go all in. Because in order for us to experience God's miracle and God's breakthrough is for you to say yes, all in, all out. Pagdating sa ating Panginoon, hindi pwedeng puro desire lang. Kailangan maging committed kasi kapag committed ka, kahit takot ka, magpapatuloy ka. Kapag committed ka, kahit may challenges, magpapatuloy ka. Kapag committed ka, walang challenges na mahirap sa'yo. Lahat ng challenges, tinitignan mo, opportunity yan. Kung may challenge man ako ngayon, ako man ay problemado ngayon, may problema man kaming pamilya ngayon, ang mindset natin, hindi to destination. Suffering is not God's will for my life. Failure is not my destination. Losing is not my destination. So kung ang pagkatalo ay hindi mo destination, hindi ka permanent loser. Kasi God will use what you are going through right now, not as a destination, but your transportation for the next level of your life. Sasakyan mo yan patungo sa next level ng iyong buhay. You just to keep on holding on. Outlast the storms in your life. Ipagpatuloy mo, huwag kang matakot. Huwag ka lang basta mag-desire. Gustuhin mo, mag-commit ka. So kung gusto mo talaga ng change, Pastor, I'm really praying na yung aking bisyo ay mawala. You focus on that. Huwag mo lang mag-desire. I-commit mo ang sarili mo. Lord, in Jesus' name, deliver me
set me free sa lahat ng bagay na kinakaadikan ko. Alcohol, drugs, cigarette, pornography, addict sa attention and validation of other people, addict sa social media, sa pagkain. All of this is just really desire to God and say, Lord, I don't have a desire. I'm committed to change. I'm focused on changing. Lord, I really wanted to grow. May desire ka? Yes, Pastor, I really wanted to grow. Be committed. Join a link-up group. Join the small group. Get water baptized. Wala na nag-even. Pastor, grabe, sinegway mo, small group na naman. Why? Because you really have to. If you really are committed. That's why I'm not forcing you to do it. You have to decide it for yourself kasi ang tunay na pagbabago dapat effortless. No one force you to do anything. It's the Holy Spirit working within you that is enabling you to change the way you talk, the way you think. May pagbabagong nangyayari sa iyong buhay. May changes sa pagkatao, hindi lang sa ginagawa. Naalala niyo si Apostle Paul? Mamamatay Kristiyano yun. Tinawag siya ng Panginoon. Nabago ba ang kanyang buhay? Yes. And he became one of the best preachers of all time. Apostle Paul. Praise God for his life. Now question. Nung siya ba ay Kristiyano na, pinipigil niya ba yung sarili niya? Makakapatay na naman ako. Makakapatay na naman ako. Makakapatay na naman ako. Hindi niya na pinipigilan na sarili niya na pumatay. Kasi nabago siya eh. Yung pagbabago, hindi pinersa. Gawa ng banal na spirito, kaya yung mismong taste niya, yung mismong delight niya, nawala. Amen? So ay panalangin mo lang, Lord, wag lang basta mabago ang buhay ko. Lord, wag lang ako basta pumayat. Lord, wag lang basta mawala yung sigarilyo sa buhay ko. Lord, tanggalin mo yung panlasa ko sa sigarilyo. Tanggalin mo yung panlasa ko. Yun yung prayer. Tanggalin mo yung taste and delight ko sa pornography. And allow me to find a right source to address the internal issues in my life. Ang tunay na progress and increase, it will happen if you will evolve. Evolve. Huwag mo habulin yung elevation. Ang habulin mo, evolution. Mag-evolve. Hindi yung evolution na unggoy papuntang tao. Ang ibig sabihin ng evolution is yung gradual change na yung simple naging complex. Evolve. Yung 5 times 5. 5 times 5. 5 times 5. Put that in the chat. 5 times 5, 25. Question. Kung itatanong natin yan sa children's church, right now, 5 times 5. Gano'n kaya katagal nila masasagot? Pwedeng matagal. Right? Pero sa atin, napakadali lang, no? Na dati ka rin nahirapan. Pero ba't ngayon madali na? You've changed. You've evolved. Amen? Yung caterpillar at yung paru-paro, pareho lang yan ang pinanggalingan eh. Yung caterpillar ba lumilipad? Hindi. Gumagapang yan. Kaya marami sa atin nagtataka eh. Ba't hanggang ngayon, Pastor, gumagapang pa rin ako? Kung ang design ng Lord, lumipad ako, ba't hanggang ngayon gumagapang pa rin ako? Eh, caterpillar ka pa lang eh. Kailangan mo mag-evolve para maging paru-paro. You have to work your way para makalipad. Ang destiny mo, paglipad eh. Huwag kang mag-settle sa paggapang. Kung ang design ng Lord sa iyo, lumilipad ka, God will take you to places, you will have an influence like never before. Pagkatiwalaan mo ang Panginoon, sabi mo, Lord, I don't want to settle for less. Kung anong pinagkatiwala mo sa akin, i-work out ko to. Hindi ako papayag na caterpillar ako forever. I will be a beautiful and colorful paru-paro. Amen. Tignan mo ang katabi mo, sabi mo sa kanya, paru-paro ka kapatid. Lumilipad ka kapatid. Amen. Huwag kang magpalimit sa takot mo, huwag kang magpalimit sa nakikita mo, huwag kang magpa-distract sa bagay na nakikita mo porket isa lang yung meron sa iyo. Konti, tingin mo hindi enough. At sasabihin natin, I can do more when I have more, doesn't always true. But what God is trying to say right now is focus on what God has entrusted, what God has given. I say this again, it's not about the amount of talent, resources that you receive. It's all about how you used the talent that was given to you. Sino gusto ng next level? Taas kamay. Sino gusto ng next level? Amen. 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 Complete change.
Complete change. That's my desire for you. Identity. Not doing, being. Because Christianity is not about a do. It's about being who God has called you to be. For many, many years, ginawa natin ang Christianity na gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Tama yan. Pero magagawa mo lang yan kapag naging ito ka. Being first, before the doing. Amen? Taas kamay po lahat ng mahilig magbasa. Hindi ng chismis po. Yung libro. Amen? Yung mga, honestly po, yung hindi mahilig magbasa. Taas kamay. At yung hindi mahilig magbasa, gusto niyo po bang maging mahilig magbasa? O, ay, pastor, sige. Magbabasa ako ng mas marami pa para maging reader ako. Amen? Pero sa ibang reader na talaga, it's a joy to read. Amen? May kilala ba kayo bumili ng libro pero hanggang page 5 lang? Ang daming libro sa bookshelves pero hindi naman nabasa. Display, kunwari matalino. Background ko kapag may Zoom meeting. So lagi ko sinasabi sa iba, don't force yourself to read more. Be a reader. Because when you are a reader, reading is a delight. Don't force yourself to give. Be a giver. Because when you are a giver, giving is a joy. Giving is... Hi guys! Thank you so much for joining us today. If you are part of our extended family online, i-comment down nyo naman po below kung saang parte kayo ng mundo nanonood ngayon so that we can express our gratitude to you. Please like or follow this page kung ayaw po ninyo na may mamiss kayong mga videos or live stream, and actually, you can share this experience to your friends online as well. If this ministry has impacted you in many ways, I would like to invite you to partner with us. Pwede nyo pong gawin yan by clicking our website below, www.gscmnb.com, at i-click nyo lang po yung give button para po matulungan nyo kami na mapuno natin ang langit and reach as many people as we can to advance the kingdom of God. Once again, we want to say thank you for tuning in and we hope you enjoyed the rest of the service. God bless you. Ang ating po pag-uusapan ngayon ay pinamagatang kong hope in despair. Hope, tignan nyo nga po yung katabi nyo, mukhang wala ng pag-asa sa buhay. Sabihin mo sa kanya, you need hope. Hope in despair. Ako naniniwala mga kapatid na ang pinaka nakakatakot na Kristiyano, alam nyo kahit Kristiyano minsan nakakatakot din. Alam mo, ang pinaka nakakatakot na Kristiyano, yung mga Kristiyano na nagpo-profess at nagdi-declare that they got God all figured out. Yung mga klase ng Kristiyano parang sinasabi nila na, kabisado ko na ang Diyos, alam ko na ang mindset niya, alam ko na ang thinking niya. Medyo takot ako sa mga ganong Kristiyano sapagkat pag nagbabasa ka ng Bible mga kapatid, you will encounter a God who will not always do what you expect Him to do. Kapag binasa mo ang Bible, magugulat ka kasi minsan kung ano yung ine-expect mong gagawin ng Diyos, hindi ginagawa ng Diyos. At kung ano minsan yung hindi mo ine-expect na gagawin ng Diyos, tumataas yung boses ko. Ay yun ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Totoong-totoo nga talaga that God's ways are higher than our ways. At totoong-totoo talaga that God's thoughts are higher than our thoughts. Kasi mga kapatid, there will be times in your life na mapapakamot ka talaga ng ulo sapagkat hindi mo alam bakit ba inaalaw ng Panginoon ang mga problema sa ating buhay. Bakit ba minsan inaalaw ng Diyos na pagdaanan mo yung sakit o karamdaman ng iyong mahal sa buhay? Minsan hindi natin maintindihan ano ba ang ganap ng Diyos sa atin. Pag binabasa mo ang Bible at nabasa mo ang buhay ni Job, maaaring nagtatanong ka, Lord, bakit naman of all the people na tinawag mong righteous, of all the unrighteous people in the world, bakit yung righteous pa ang nakaranas ng loss, ng hurt, at ng sickness sa kanyang buhay? Kapag binabasa natin ang New Testament at nabasa natin ang buhay ni Paul, na meron siyang thorn in the flesh, amen? Maaaring nagtatanong tayo, why all of the people out there, Panginoon, bakit si Paul pa na apostle mo ang binigyan mo ng thorn in the flesh? At itong si Paul na ito na nanalangin sa Panginoon, not once, not twice, but thrice, nanalangin sa Diyos na tanggalin ng Diyos yung thorn in the flesh, ang sabi ng Panginoon sa kanya, don't worry, my grace is sufficient for you. Why is it, mga kapatid, na of all these people, bakit kailangang dumaan tayo sa anumang pinagdadaanan natin sa buhay? I believe, inaalaw minsan ng Panginoon na dumanas ka ng pagsubok, dumanas ka ng problema, and even sometimes dumanas ka ng kasakitan because God wants you to have faith in Him. Gusto ng Diyos na magkaroon ka ng pananampalataya sa Kanya. Bakit? Ang sabi ng Scripture sa Hebrews chapter 11 verse 6, without faith,
it is impossible to please God. Kapag ang isang tao walang pananampalataya sa Diyos, imposible, that's a strong word, imposible na maparangalan mo at ma-please mo ang Diyos. Actually, pag binabasa ko to, parang unfair. Bakit yung mga hayop hindi naman ine-expect na magkaroon ng pananampalataya? Yung aso nyo, hindi naman kailangan magsimba, right? Yung giraffe, hindi naman nila kailangan manampalataya, pero ang mga Kristiyano at mga tao, we are expected na magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. You are expected to have faith in God. And watch this, you are expected to have faith in God that you don't see. That you don't see. Ine-expect tayo ng Diyos na magkaroon ng pananampalataya sa Kanya na hindi natin siya na-meet, hindi natin siya kilala, at hindi natin nakita ang Diyos. Sino pa sa inyo nakakita na sa Diyos? Obviously, wala sa atin nakakita na sa Diyos. Pero hindi porke hindi natin nakikita ang Diyos, ibig sabihin hindi siya totoo. Iba kasi yung invisible lang sa hindi mo lang talaga nakikita. Iba yung hindi mo nakikita sa hindi nag-i-exist at all. Kasi ang Diyos invisible, hindi mo nakikita, pero hindi ibig sabihin na hindi nag-i-exist ang Diyos. Tignan mo lang yung katabi mo sa kanan, katunayan yan, nabuhay ang Diyos. Amen. Because yes, God is invisible, but God is not nothing. He is everything. Iba yung wala talaga sa hindi mo lang nakikita. Iba yung boyfriend mo, busy lang, hindi kayo nakakapag-date, hindi mo siya napagkikilita sa wala ka talagang boyfriend at all. Magkaiba yung boyfriend na walang paramdam, walang text, walang tawag, sa wala naman talagang kayo. Magkaiba yun. Right? Iba yung nag-a-assume ka lang na mag-boyfriend kayo pero wala naman talaga siya. Pero ang Diyos natin, mga kapatid, God wants us to have faith in Him because number one, yes, God is invisible, but God do exist. Ang Diyos natin ay nag-i-exist, mga kapatid, and God wants us to put our faith in Him. But the big question is this, why would I have my faith be put into Him? Ba't ko kailangan ibigay ang pananampalataya ko sa Diyos? There's a beautiful story in the Old Testament in Numbers chapter 20, kung saan si Moses, actually, ang ending na story nito is hindi siya nakapasok sa promised land because of his disobedience. Let's look at the story in Numbers 20, verse 1. Ang sabi po sa Numbers 20, verse 1, in the first month, the whole Israelite community arrived at the desert Zin. And they stayed at Kadesh. There, Miriam died. I want you to remember that part. Miriam died and was buried. Verse 2. Now there was no water for the community, and the people gathered in opposition to Moses and Aaron. They quarreled with Moses and said, if only we had died, parang tayo ito eh. Yung mga if only natin. If only we had died when our brothers fell dead before the Lord. Why did you, yan na, bakit mo inalaw? Why did you bring the Lord's community into this wilderness? That we in our livestock should die here. Why did you bring us up out of Egypt to this terrible place? It has no grain, no figs, F, not P. No figs, no grapevines, no pomegranates, and there is no water to drink. Ang problema nila, walang tubig. Nasa desert sila, walang Pure Gold, walang Save More, walang Jollibee, walang McDo. Nauuhaw sila, kailangan nila ng tubig, at nagreklamo sila sa kanilang leader na si Moses. They are complaining na, bakit mo pa kami dinala sa desyertong ito para ba mamatay sa gutom at mamatay sa uhaw? But bago tayo pumunta doon, balikan natin yung verse 1 na sabi ko sa inyo, tandaan natin. Kasi ang sabi ng verse 1, habang sila'y nasa desert of Sin, S-Z-I-N, ang sabi ng Bible, Miriam died. Now, sino ba si Miriam? Si Miriam, hindi po siya dictionary. Iba siguro yung mga alas 7 pa, bago nyo mag-get yung iba. Pero si Miriam, hindi po siya dictionary. Si Miriam, mga kapatid, ay kapatid ni Moises. Si Miriam, mga kapatid, kapatid ni Moises and Aaron. And actually, mga kapatid, just to give you a story, although si Miriam nagrebelde kay Moses later on, malaki ang naging kontribusyon ni Miriam para sa success ni Moses. Si Miriam na kapatid ni Moses ay laging nandyan para sa kanyang kapatid. In fact, mga kapatid, nung dinala nila yung mga Israelites from Egypt papunta sa Promised Land, kasama si Miriam sa mga heroes of faith, so to speak, na nagdala sa mga Israelites papunta sa Promised Land. Miriam was a great leader. Actually, si Miriam ang ginukonsider na kauna-unahang babaeng propeta. Si Miriam, mga kapatid, was a songwriter, and Miriam has been a huge part on Moses' life kahit nung bata pa si Moses.
If you remember the story, si Miriam yung nagtulak sa basket na pinaglalagyan ni Moses nung pinagtatangkaan ng paraon na patayin ang mga infants dahil kailangang magunaw ang mga Jewish people. Si Miriam din, ang nakiusap dun sa prinsesa o anak ng paraon para kupkupin ng nanay niya, si Moses. Malaki ang kontribusyon ni Miriam kay Moses. Kaya hindi ko pwedeng palampasin na basta na lang tayo pumunta sa verse 2 na hindi natin nakikita na habang sila'y nasa desert, ang sabi ng Bible, si Miriam namatay. Ibig sabihin, si Moses nagluluksa. He was grieving for his sister. Ang sabi dito, habang siya ay nagluluksa, sa pagkamatay ng kanyang kapatid, pumunta ngayon ang grupo ng mga Israelites para mag-complain. Ano mga kapatid, I don't know about you, hindi ko alam kung gaano kayo kabait, pero pag kayo nagluluksa, ang ayaw nyo yung mga taong makausap, yung mga taong reklamador. Habang nagluluksa si Moses, pumunta sa kanya yung group of people, at ang sabi nila kay Moses, hey Moses. Sabi nila kay Moses, Moses, talaga man dinala mo kami dito sa disyerto para mamatay? We trusted you. We followed you. Bakit mo kami hahantayin na mamatay dito? Nagtiwala naman kami sa iyo And they complained against Moses. But you know what? Moses got sick and tired of these complainers kasi lagi silang nagre-reklamo na pikon na rin si Moses at si Moses ay nagalit na rin. Now, bago natin husgahan si Moses, gusto ko lang, balikan lang natin. Kasi sa totoo lang, kahit nagalit si Moses, parang kakampi ako ni Moses. Kasi kung hindi nyo kilala mga Israelites, yung batch 1 na to ng mga Israelites, siguro ang pinaka-reklamador na tao sa buong mundo. If you know what I mean. Alam mo, habang nasa desert sila, wala silang ginagawa, kundi magreklamo ng magreklamo. In fact, ang tawag ng Bible sa kanila ay stiff-necked people. May mga instances pa sa Bible na kahit yung Diyos gusto na silang patayin dahil sa tigas ng kanilang ulo. Nothing is good enough for them. Pag umaga, ang reklamo nila, mainit. Pag gabi, ang reklamo nila, malamig. Nung nasa disyerto sila, ang reklamo nila, wala bang tubig? Nung binigyan sila ng tubig, ang reklamo nila, bakit mapait? Nung nagugutom sila, nagreklamo sila, wala bang pagkain? Nung binigyan sila ng tinapay ng Diyos, nakakasawa naman tong tinapay na ito. They keep on complaining and complaining. May kilala ba kayong laging nagre-reklamo sa buhay na wala nang ginawa kundi magreklamo? Huwag yung titignan yung katabi nyo, baka isipin niya siya yon. May kilala ba kayo na wala nang ibang lumalabas sa bibig niya kundi puro reklamo, reklamo, reklamo. Wala akong masuot. Wala akong makain. Wala akong pera. Wala na akong mararating. Pag nasa church, masyadong malakas ang music, masyadong mahaba magsalita yung pastor, crowded yung elevator, mahaba ang pila papasok, late na naman sila nag-start. We keep on complaining and complaining. Nagreklamo kay Moses, pero ang kinakahanga ko kay Moses, meron siyang every right and every reason para balikan silang lahat. Pero sabi ng verse 6, Moses and Aaron went from the assembly to the entrance of the tent of meeting and fell face down. Sa modern translation, nagsimba si Moses imbis na gumante. Alam mo, minsan bago mo sagutin sa Facebook, magsimba ka muna, baka sakali mabago yung perspective natin. Kasi kapag nagluluksa ka, sinabayan ka pa, galit ka na, nagreklamo pa sila, the best thing you can do is not to respond immediately, but go into the presence of God. Kasi si Moses, pumunta siya sa presence of God, at sabi ng verse 6 pa rin, and the glory of the Lord appeared to them. In other words, hindi sila binigyan ng Panginoon. Nung hiningi nila ang presensya ng Diyos bumaba sa kanila. Verse 7, the Lord said to Moses, take the staff, and you and your brother Aaron gather the assembly together. And I want you to take note of this, bear this in your mind. Ang sabi ng Lord, speak. See that? See that? Speak to that rock. Lagay niyo sa isip niyo. Speak to that rock before their eyes, and it will pour out its water. You will bring water out of the rock for the community so they and their livestock can drink. Now, let me break it down to you. Nagluluksa si Moses, nagreklamo ng Israelites, imbis na magreklamo din siya, nagsimba siya. At nung nagsimba siya, bumaba presensya ng Panginoon, at sabi ng Diyos sa kanya, okay, ganito ko kayo bibigyan ng tubig. Magsalita ka sa bato at maglalabas yung bato ng tubig. Mukhang tulog ang 1 p.m. Okay, let me break it down to you again. Nagluluksa si Moses, nagreklamo ang mga Israelites, technically parang nagalit din si Moses, pumasok siya sa church, ang instruction ng Lord sa kanya, magsalita ka sa bato at maglalabas yung bato ng tubig. Hindi mo pa rin nag-gets eh.
Bakit? Hindi mo pwedeng kausapin yung bato. Ang bato yung iba sinisinghot pero hindi yan kinakausap. May katabi ba kayo nanininghot ng bato? Ang bato, iba sinisinghot yung bato pero hindi yan kinakausap. Pero ang sabi ng Lord sa kanila, look at this, kausapin mo yung bato at yung bato maglalabas ng tubig. Tama, hindi naman kayo nag-amen. Pag second chance na to, ang bato hindi naglalabas ng tubig. Ibig sabihin, dalawang imposibleng utos. Ang utos sa Panginoon, magsalita ka sa bato, at yung bato maglalabas. Lord, magsasalita ako sa bato? At yung bato maglalabas. These are crazy command. These are crazy things to ask for. But you know what? Sometimes, God will ask you to do some crazy stuff for you to realize how powerful your God is. Alam mo, minsan, uutusan ka ng Panginoon na umakyat ng 6th floor kahit wala kayong pera. Alam mo, minsan, uutusan kayo ng Panginoon na lumipat ng Araneta Square kahit wala kayong pambayad sa dating yung inuupahan. Alam nyo, minsan, iaas ka ng Panginoon na mag-dream for 1,000 members sa 2020 kahit alam mo parang imposible because sometimes God will ask you to pray crazy things because He wants you to witness the goodness and the power of your God. Wow. Tingnan mo yung katabi mo, baliw ba? Sometimes God will ask you to do it because if you obey, God will open the way. Kapag sinunod natin ang ating Panginoon, mga kapatid, if you are crazy enough to pray for it, God is willing and able to perform it for you. So sabi ng Panginoon, speak to that rock, and that rock will produce its water. Two impossible scenarios. But look at the response of Moses. Sabi ng verse 9, so Moses took the staff. Yung staff na to, hindi to tauhan, tungkod. So Moses took the staff from the Lord's presence just as he commanded him. He and Aaron gathered the assembly together in front of the rock. And Moses said to them, hindi ko alam kung paano ko babasahin to. Try natin malambing. Listen, you rebels. Must we bring water out of this rock? I don't think ganun yung tono nito. Kasi hindi, alimbawa, ikaw, yung nanay mo, sabihan kang rebelde, hindi malambing yan. Rebelde ka, anak, mahal na mahal kita. Walang gano'n. I mean, pag sinabihan ka rebelde, obviously, galit ka. So sabi ni Moses, listen, you rebels. Talaga bang kailangan natin magpalabas ng tubig dito sa... Obviously, galit si Moses. Galit na galit siya kasi rebelde nga yung kanyang mga kausap. Now, let me break it down to you again. Nagluksa si Moses, nagalis si Moses, pumasok siya sa temple, ang sabi ng Lord, magsalita ka sa bato at lalabas yung tubig, paglabas niya, galit pa rin siya. You don't get it. Galit si Moses, pumasok sa church, paglabas, galit pa rin siya. You do get it? Galit si Moses, pumasok sa church, bumaba ang presensya ng Diyos, pero paglabas niya, galit pa rin siya. Now, hindi ko maintindihan, paano nangyari na na-encounter mo yung Diyos, pero yung ugali mo hindi nagbago? Galit siya pumasok, na-encounter niya ang Diyos, paglabas niya, galit pa rin siya. Yun ba yung parang, bago ka pumunta dito sa church, bago yung countdown, galit ka, pero pagtapos ng benediction, galit ka pa din? Alam mo yung alam mo yung pumasok ka sa church, ganito, kasi alam niyo mga kapatid, you cannot stay in the presence of God and not change. Imposible na maglagi ka sa presensya ng Diyos, pero hindi babaguhin ng presensya ng Diyos ang iyong buhay. Hindi po pwede na pumasok ka at pumunta ka sa Panginoon with a prideful heart, pero lalabas ka with a prideful heart pa rin. No way. When you encounter the presence of God, when you come to Him with a prideful heart, God will humble you down. When you come to Him with a doubtful spirit, God will give you the faith to believe in it. Kasi paano nangyari na nagsimba ka ng linggo, pero yung problema mo nung Sabado, problema mo pa rin nung Lunes? Paano nangyari yun? Because if you genuinely come into the presence of God, if you genuinely come to Him, God will change your heart. God will change the way you think. God will change your behavior. God will change your attitude. God will change your perspective. And guess what? God will change you. He will change you. So. Kung lagi po kayo nagsisimba sa Gia Kamanaba, 6 years na kayo nandito, mula pa nung nag-start tayo dito sa Araneta Square, nandito ka na, 6 years na kayo, tapos kahit isang ugali nyo, hindi pa rin nabago. May pakiusap lang ako, pag may nagtanong sa inyo kung saan kayo nagsisimba, huwag nyo sabihin Gia Kamanaba. Alam nyo kung bakit? Kasi ang expectation ng tao,
When you dwell into the presence of God, hindi pwedeng hindi mabago ang buhay mo. Kasi when you come into His presence, ang expectation ng iba sa iyo, mga kapatid, nababago ang ating buhay. Not to judge or condemn anyone, pero you cannot come into a worship service without the worship changing you. You cannot come hearing the Word of God, and the Word of God is not changing you. The Word of God can change you, and God Himself will change you when you dwell in the presence of God. Wow. Sabi ng Lord, sabi niya, "Oh, you listen, oh, you rebels. Must we bring the water out of this rock?" Look at this. Galit siya, obviously, right? Tingnan natin kung ano epekto ng galit niya. Verse 11. So then Moses raised his arm, struck the rock. Op. Sabi ko sa inyo, tandaan niyo to. Ang utos sa kanya, speak to the rock. Parang hindi naman ito spelling ng speak, right? Ayan ba spelling ng speak ngayon? No. Ang sabi nito, Moses raised his arm, and instead of speaking, alam niyo ibig sabihin ng struck, pinalo niya. And not once. Twice. He struck the rock twice with his staff. The water gushed out, lumabas yung tubig, and the community and their livestock drank. What a powerful verse. Moses was told to speak to the rock. Ang utos sa kanya, magsalita ka sa bato, ang tubig lalabas. Pero hindi siya nagsalita. Pinalo niya yung bato. Hindi ko alam kung ano yung interpretation nyo dito, pero para sa akin, pagsuway ito eh. This is an obvious disobedience. This is a blatant, obvious disobedience. Sumuway siya sa Diyos, ang utos sa kanya magsalita. Pero ang ginawa niya, pinalo niya. Pagsuway yun. Sabi mo sa anak mo, maglaban, naghugas ng pinggan. Mali yun. This is not my command. Ang utos ko sa iyo, magsalita ka, pero ang ginawa mo, pinalo mo. So obviously, this is disobedience, correct? But can I tell you how good God is? Can I tell you how good God is? Okay. Moses was supposed to speak to the rock. He struck the rock. Look at how good God is. Yung tubig, lumabas pa rin sa bato. Kahit sumuway siya. Wow. Ibig sabihin, even you and I, are not faithful to Him. He is always faithful to us. That even though nagkukulang tayo sa Panginoon, God is so faithful, He can fulfill your promises. Alam mo, tingin ko magtitigan na tayong lahat. Tingin ko magkindata na tayong lahat kasi lahat tayo nakaranas na ng pagkakataon sa buhay natin na sumuway tayo sa Diyos pero ang Diyos naging tapat pa rin sa... Ako naniniwala lahat tayo may mga pagkakataon sa buhay natin na mas pinili natin yung sarili nating preference, sarili nating convenience, pero ang Diyos naging tapat pa rin sa bawat isa sa atin. Kahit na tumalikod ka, hindi ka tinalakuran ng Panginoon. Kahit sumuway ka, naging mabait at gracious pa rin ng Panginoon sa'yo. Kahit birthday ka lang nagsisimba, mahal ka pa rin ng Diyos. Kahit napasaway tayo, kahit marami tayong kakulangan, that even in our disobedience, water flows. Wow. God is so good. I'm not perfect, but He is perfect. I am not faithful, but He is faithful. I have nothing, but He is everything to me. Sabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 13, if we are not faithful, He will still be faithful. Because He cannot be false to Himself. Kung may Facebook kayo, post nyo na yan. This is great stuff. Lord, thank you. Na sa kabila ng hindi ako tapat sa iyo, tapat ka pa rin sa akin. Na sa kabila ng aking kakulangan, ikaw ang nagsusupply sa akin. Bakit mga kapatid? Our condition doesn't change God's position. Kahit na tayo naghihirap, hindi ibig sabihin ang Diyos naghihirap na rin. No, kapag tayo naghihirap, ang Diyos nagpo-provide pa rin. Kahit tayo may sakit, ang Diyos nagpapagaling pa rin. Hallelujah. Kahit tayo ay nawala, ang Diyos nagliligtas pa rin. Our condition doesn't change His position. Kahit tayo ay broken, kaya pa rin tayong pagalingin ng ating Panginoon. He can make you whole because He is faithful. He is true. And He is the rock that you can lean on. He is a great God. He's a great God. Pero sometimes, minsan mas tiwala pa tayo sa meron tayo kaysa sa pag-asang meron tayo kapag tayo na kay Kristo. Medyo malalim yung bigyan ko yung mga 3 minutes. Minsan may confidence pa tayo sa meron tayo kaysa sa pag-asang meron tayo kay Lord. That's the truth. Tingnan nyo, yung boyfriend mo, hindi ka na nga tinitext, kayo pa din.
Pag sinat mo siya, 3 days mag-reply, busy daw. He's not texting you, not calling you back. Some of you have been verbally abused by your relationship. Pero kayo pa din. Ba't di kayo maghiwalay? Alam niyo kung bakit? Kasi umaasa ka. May hope ka na magbabago pa siya. May hope ka na magiging maayos pa. Yung iba sa inyo, nagre-reklamo na, linggong-linggo ngayon, nagre-reklamo na kayo, bukas papasok na naman ako. Ang liit-liit naman ang sweldo ko, ang sungit-sungit ng boss ko, lagi na lang ganito nangyayari. Ba't di mag-resign ka? Ba't tayo mo mag-resign? Ang dami-daming trabaho dyan, pero ba't di ka nagre-resign? Kasi umaasa ka. May hope ka na eventually, magiging maayos din ang lahat. Nalalaki din ang sweldo mo, na mapapansin ka rin ng boss mo, na ihahatid ka rin ng boyfriend mo sa office. Umaasa ka pa din. Bakit yung iba sa inyo mga kapatid, you have every reason para mag-suicide pero buhay pa rin kayo ngayon? Bakit? Kasi umaasa ka that these things will change. Yung iba sa inyo, sinubukan nyo na mag-suicide pero hindi nyo matuloy-tuloy. Sinubukan nyo ng kitilin ang buhay nyo pero hindi nyo matuloy-tuloy kasi umaasa ka pa rin. Hindi ka nagwi-wish. Meron kang hope. Kasi ang wish, pangbalon lang yan. Wishing well. Para sa mababagal. Ang wish, para lang yan sa star. Wish upon a star. Ang wish, pampasko lang yan. We wish you a Merry Christmas. Pero mga kapatid, we are not wishing that things will get better. No, we are hoping. We are hoping that things will get better, mga kapatid. That eventually, these things will get better. I hate my life. I hate my job. I hate this relationship. But I have hopes na kayang ayusin ito ng Panginoon. So listen to me, mga kapatid. Kung nilalagay natin yung pag-asa natin sa relationship natin, kung nilalagay natin ang pag-asa natin sa trabaho natin, kung nilalagay natin ang ating pag-asa sa mga bagay na hindi naman totoo at di naman sigurado at di naman consistent, bakit hindi natin kayang ilagay ang ating pag-asa sa Diyos? That the object of our hope is God Himself. Na yes, we are not faithful, but He is. So let's go back to that question. Bakit ko kailangan manampalataya sa Diyos? Kasi may magandang plano ang Diyos sa iyo at kapag sa Diyos ka umasa, hindi ka niya bibiguin. That is why ang mga hayop hindi nagtitiwala and they are not expected to have faith, but we are because we can have faith in Him and the object of our hope is God Himself. Sabi ng Lamentations chapter 3 verse 22 to 24, God's loyal love could not have run out. I love this verse. His merciful love could not have dried up. They're created new every morning. How great is your faithfulness. Wow. I'm sticking with God. And I say it over and over again. I love this last part. He's all. God is all I've got. Kaya hindi mo matakbuhan, hindi mo matakasan ng Diyos, di ba? Kasi alam mong pag tumakas ka, wala ka na ibang pag-asa. Kahit na bound na ka sa utang, hindi mo, alam mo yun, parang nagsisimba ka pa din eh. Kasi alam mo na, kung tatakbuhan ko yung Diyos, sino patutulong sa akin? Kaibigan ko, tinalakuran na ako, asawa ko nga, hiniwalayan na ako eh. Tita ko nga, in-unfriend na ako sa Facebook. Tapos tatakbuhan ko pa yung Diyos. Sino na lang ang magkakalinga sa akin? Kanino na lang ako aasa? Kung wala kang pera, kanino ka aasa? Sa Bombay? Baka may Bombay dito, by the way. Sorry po. O baka may nanonood na Indian. Anyway. No. Sa totoo lang mga kapatid, whether you admit it or not, God is all that we have. And when we have God, we have everything. This is a wonderful verse, pero actually, kung hahanapin mo ang konteksto nito mga kapatid sa Lamentations 3, it is actually a very, very sad context sapagkat noong 587 BC, any Jewish people, kahit sinong Jewish people, tanungin mo sila kung ano ang event ng 587 BC, lahat sila alam nila kung ano nangyari noon. Yan yung parang September 11 ng Amerika sa kanila. 587 BC, nung sinakop sila ng Babylon, the entire city was fallen, captivated, and captured. And thousands of Jewish people have been an exile and enslaved by the Babylonian Empire. Dinala sila sa Babylon kasama sila Daniel and Nehemiah. Alang context nito mga kapatid, ang sabi ng maraming Bible scholars, si Nehemiah ang nagsusulat ng verse na ito. As sinasabi niya, ang Diyos mabuti, hindi siya nauubusan and is all that He has left.
Pero para mas maintindihan natin yung verse 22 na binabasa natin, kailangan balikan natin yung previous verses kasi bago 22, 21 muna di ba? Tama ba ako? Ganun ba sa bilang? Tama, okay no? Ang lalim ng revelation na yun. Kinilabutan ako teka lang. Let's go back to verse 17. Look at this. Ang sabi ni Nehemiah habang nagsusulat siya, he is an eyewitness sa terrible thing na nangyari sa kanilang bansa. Ang sabi niya, I will never forget the trouble. I will never forget the utter lostness, the taste of ashes, the poison I've swallowed. I remember it all. Oh, how well I remember. The feeling of hitting the bottom. Have you been there? Have you been there? I have been there. That feeling of hitting, sad. But there's one other thing that I remember. And remembering. And I keep a grip on hope. Hindi ko makakalimutan tong tagpong to. Hindi ko makakalimutan yung loss and yung hirap and yung sakit. Wala kami makain. I've seen it all. Sabi ni Nehemiah, natatandaan ko ang lahat. Pero may isa pa akong natatandaan. At doon ko nilalagay ang aking pag-asa, sabi ni Nehemiah. And then verse 22, ano yun? That God's loyal love could not have run out. That His merciful love could not have dried up. I want to challenge you mga kapatid. Maaring pumunta ka rito hopeless. Maaring pumunta ka dito, wala ka ng pag-asa. You think na wala ng pag-asa, gusto mo nang bumitaw, but I want to challenge you to stand up. Hindi not now. Bumangon, lumakad, magpatuloy, kumapit. Kasi kahit gaano ka-hopeless ang iyong buhay, there is always hope on God. Katulad ni Nehemiah, imbis na mag-focus ka sa great grief, mag-focus ka sa great God that you have. Because sometimes hindi natin makita yung future natin, kasi wala tayong hope sa future natin kasi masyado tayong nakatitig sa struggles natin in the present. Ang mundong ito, punong-puno ng uncertainty. Pati pagyaman mo uncertain. Pati pagganda mo uncertain. Pati pagpayat mo uncertain. Everything is uncertain. Yung stock markets, uncertain. Yung batas natin, uncertain. Yung politicians natin, uncertain. But let me give you one certain thing. God is good. God is faithful. With God, there is hope. Amen? You may be down, but you are not out. You may be disappointed, but you are not defeated. Pwede ka pang bumangon. Pwede ka pang tumayo. May pag-asa pa sa Panginoon. Hindi ko hinihiling na maging positive thinking lang. No, hope is not a positive thinking. Hope is not a wishful thinking. No, hope. Kaya maganda ang hope kasi may object ito. That when you put your hope, you're putting your hope in God. In Him. So I'm putting my hope, hindi sa trabaho, hindi sa sweldo, hindi sa boss. I'm putting my hope to the one who controls everything. I don't know the future, but I know the one who controls the future. I don't have the resource, but I have the resource. I'm not perfect, but I know somebody who is perfect. I'm not faithful, but I know somebody who is faithful. And when we put our hope on Him, on our Lord Jesus Christ, kahit sino ka man, kahit gaano kasama ang tingin mo sa sarili mo, kahit gaano kawalang pag-asa ang buhay mo, good news, there is always hope for you. There is no hopeless case in Jesus. Kahit ikaw na sa tingin mo ang pinakamasamang tao, may pag-asa ka pang magbago, kapatid, if you will just come to Him. Because if you come to Him and stay in His presence, you will absorb some of Him. Hindi ako mahilig sa maanghang nung binata ako. Pero nung napangasawa ko si Jenny na mahilig sa maanghang, hindi na ako makakain ng hindi maanghang. Pag tinitignan ko yung picture namin together, parang magkamukha na kami. Hindi ko lang alam kung sino lugi. Kasi ang hirap i-distinguish din eh. Parang feeling ko nga ako lugi. Actually, technically, may side na ganon. O duda kayo? No. Kasi kapag lagi kong kasama yung asawa ko, na-absorb ko yung mga mannerism siya. Yung ugali niya. Yung gusto. Alam niyo, kapag lagi mong kadikit si Lord, di ba lagi ka nagsisimba? Lagi ka naikinig ng word? Lagi ka sumasamba sa, hindi pwedeng hindi ka mahawa ng power and goodness and faithfulness. Mahahawa ka. Amen? Ang sipon, kaya hindi ka mahahawa kasi malayo ka. Try mo lumapit. Mahahawa ka.
Alam mo kaya hindi ka mahawa-hawa ng kabaitan? Patawarin mo ako? Ang layo mo kasi. Lumapit ka sa Diyos para mahawa tayo ng kabaitan. May pag-asa pa eh. Lumapit ka sa Diyos. Makapag nose to nose ka kay Lord. Nang mahawa tayo ng kanyang kabanalan, ng kanyang kabutihan, because there is no hopeless case. Kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Gusto pa ng Diyos baguhin ang sitwasyon ng buhay mo. Amen? There is still hope for you, and there is hope in despair. When you feel hopeless, there is still hope in our Lord Jesus Christ. Let's bow our heads, let's pray. Father, we love you and we thank you.